Good day, my dear viewers. Kasama po natin ngayon ang isa sa pinakamagandang dilag ng Dasmariñas. Let's all welcome Miss Arnie Rose Roque. Yes. Woo! Okay. First question, Miss Arnie Roque. Paano po ba kayo nagsimula? Actually, nagsimula ako dito mismo sa Congressional National High School kung saan isinali ako ng aking mga teacher sa Miss Earth. Yun pa yung unang-unang batch ng Miss Earth. I think it was last 2005. So, by that time, parang naniwala na rin ako na meron akong potential pagdating sa pakikipagkompetensya sa mga magagandang babae, di ba? Siyempre, para sa akin kasi bata pa ako noon. So, parang natatakot ako kasi beauty pageant yan. Parang hindi naman ako ganun kaganda, sabi ko sa sarili ko. Pero, with the support and with the guidance of my teachers, parang nandun na rin na naniniwala ako sa sarili ko. Nandun kasi yung encouragement. Kasi iba pag nandun sila para supportahan ka, na parang wala kang magiging worries kasi nandun lang sila sa likod mo. So, yun. Nung nanalo ako ng Miss Earth, isinali na nila agad ako sa national pageant. So, ang nirepresent ko agad, hindi lang Congressional National High School, kundi buong Cavite na buong Southern Tagalog. Yun, nag-represent ako ng Southern Tagalog for Miss Teen Philippines National. Kaso lang, first national pageant ko yun. So, yun, nanalo. Nakasama na ako sa semi-finalists, sa top 8. So, yun. Masasabi ko, iba talaga pag nandyan yung school para magabay sa'yo. And, of course, with your family. Okay, next question, Miss Roque. Dasmariñas knows that you're a tri-media, a model, a beauty queen, a host, and a dancer. Is there any insecurities in yourself? Siguro nga nasabi mo na lahat. Nag-host ako, nag-model, beauty queen, dancer. Siguro isa na lang yung kulang, no? Siguro yung pagkanta. Ayun, nainggit lang ako sa mga may magagandang boses, sa mga gifted, sa mga singers. Pero kasi, I love to perform. So, ang hirap lang kasi hindi ko kaya mag-sing and dance with confidence. So, siguro yun yung isa sa mga insecurities ko. Kasi masarap rin naman mag-perform ng sing and dance. Kasi lalo na ngayon, regular talent ako ng City of Dasmariñas. So marami kaming performance na ginagawa. Kaso lang, lagi ko na ginagawa pagsasayaw, which is na-enjoy ko naman kasi yun talaga yung talent ko, nandun yung passion ko. Pero iba pa rin pag marunong kumanta. Yes. You've bagged so many titles, so many achievements. From dun po, ano po yung may ko-consider nyo as the highest achievement or the highest title na nakuha ninyo? Honestly, lahat ng achievements ko, lahat ng napanalunan kong titles, kino-consider ko siya na parang pantay-pantay lang yung pagpapahalaga ko sa kanila. Kasi pantay-pantay din naman yung ibinigay kong effort. Binigay ko yung best ko. So, para sa akin, lahat yon super to the highest level ng achievement. Kasi syempre, I'm proud na naabot ko yun, pero hindi ko naman siya kino-consider, hindi ko naman siya pinagmamayabang. Pero, as an individual na dati lang nangangarap na maging beauty queen, na dating nagsimula sa Congressional National High School, na bata pa ako nun, pero ngayon, nakuha ko na yung mga titles na gusto ko from Binibining Dasmariñas, Miss Cavite Global, and even Lasal, yung kung saan ako nag-aaral ng college, na-represent ko rin siya for Binibining Pasaan. Pero if I would be asked kung ano yung pinaka-highest achievement, literally it would be Circle of 10 Image Model Search, kung saan nakalaban ko yung mga tiga Manila. Ano yun I'm one of the grand winners, kasi meron siyang 10 winners, 5 males and 5 females. Yun, dun nanggaling sina Jenny Lynn Mercado, nag-join sila doon, Precious Lara Higama, Jason Avalos. So, parang kinoconsider ko siya sa highest achievement. Kasi, it's a national image model search. Tsaka, masasabi ko hindi rin biro yung pinagdaanan ko doon, na mag-commute ka every day for the rehearsals and workshops. Tapos, yun yung masarap na reward na nananalo ka, na hindi ko naman talaga ina-expect. Kasi parang doon, parang palakasan din Well, honestly, hindi mo siya maalis sa mga competitions. Ayun, so, pero kung ako tatanungin, lahat naman sila kino-consider kong highest achievement. Pero kung papapiliin ako ng isa, that would be Circle of 10 Image Model Search. Yes.
alam po natin na napakarami pong aspiring beauty queens. Ano pong piece of advice na bibigay niyo sa kanila? Pwede ka din mag-beauty queen. Lahat Yes. naman tayo, pwede. Pero kung nakikitaan mo ng potential yung sarili mo, kung meron mga nagsasabi, uy, sali ka naman sa binibining ganito, ganyan. Siguro, that's the time na magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Improve your talents. Kung meron nag-encourage na sa'yo, i-try mo, wala namang mawawala sa'yo eh. By that time na ma-experience mo na ang pag-beauty pageant, kung meron ka talagang potentials, well, mamahalin mo na rin siya, magiging passion mo na rin siya. And for me, just believe in yourself, believe in your talent, believe in your potentials, tsaka marami namang nandyan para magmahal sa'yo, para mag-suporta. So, mag-take advantage ka na sa mga yun. So, maniwala ka na sa sarili mo, tsaka wag mo rin kakalimutan na hindi ka naman pabayaan ni Lord. Lagi ka lang magkaroon ng positive vibes. Basta kasama mo siya, okay naman lahat. Marami ring mga negative vibes tulad nung hindi mo naman niya kaya, pangit ka kaya, ganun. Hindi naman maayos yun. Pero kung meron ka ng tiwala sa sarili mo, walang makakapigil sa'yo. So, maabot mo yung dream mo. Yung goal mo. What a very nice answer. Pang beauty queen po talaga. Okay, for the last question po, Miss Roque. Kung napapansin po natin, parang nung nag-boost po ng talento si Lord, sinalo po lahat ng Dasmarineños at saka Dasmarineña. Ano po ba yung sa tingin nyo ay edge po natin? Kaya nalilinaw pa po natin yung talentong meron tayo. Yes, I agree. Talagang punong-puno ng talentadong Dasmarineños dito. Maybe because of the leadership of our Mayor Jenny Barzaga and Congressman P.D. Barzaga, dahil talaga namang sa buong Cavite, tayo lang ang merong events every Saturday sa City Government of Dasmariñas. Meron tayong events sa City Quadrangle, merong competition, singing contest, dance contest, at kung ano pang talents na dito mo lang makikita sa Dasmariñas City na merong ganong programa ang ating mga leaders. So, because of that, na-showcase, na-expose ang mga talents ng ating mga kababayan. So, ang mga Dasmarineños, nabibigyan sila ng opportunity na para ipakita, i-share ang talent nila sa kapwa Dasmarineños nila. So, kung gano'n ang sitwasyon, hindi na imposibleng talagang mapuno ng talentadong Dasmarineños. So, I believe that it is because of the leadership of our Mayor Jenny, of our government, of our city councilors, buong leaders ng Dasmariñas City. Iba rin kasi pag nagkakaisa. At saka, iba rin yung feeling pag nakapag-perform ka na sa entablado, lalo na para sa ordinaryong mamayan ng Dasmariñas. So, lahat sila na-encourage kasi nabibigyan sila ng opportunity na magkaroon ng chance na makapag-perform sa entablado at makipagkompetensya sa iba't ibang talent. So, magandang factor yun, magandang panimula para magkaroon ng marami pang ma-discover na talents ng Dasmariñas City. Katulad na lang sa Dasmariñas, marami nang nasa showbiz na, mga, di ba? Alam naman natin, marami rin pruweba. Kaya, maganda rin yung mga ganitong klaseng programa. At sana, malaman nga ng ibang mga kapitbahay natin na ganito ang programa sa Dasmariñas City. Na sana maggayahin nila para lahat na, di ba? Hindi lang Dasmariñas City ang full of talents. Diba? Kaya, ayun, yun lang yung masasabi. Yes, Miss Arnie Roque, thank you po talaga. And thank you sa pagpapaunlak po ninyo na ma-interview po kayo. Thank you po talaga. Ang dami po namin natutunan sa inyo. It's my pleasure. Diba? Thank you po. So much. Yan, ano na po. Yun na po yung final nating question kay Miss Arnie Roque. Sa mga narinig po natin, kitang-kita naman po yung pruweba. Ang Dasmariñas ay punong-puno ng talento. Ang Dasmarineño ay mga talentado. I'm a proud Dasmarineño, certified talentado.